So, malis na. Pero si Ruth, naiwan. Okay, nagpaiwan. Anong sabi ni Ruth? Verse 11. Sinabi ni Naomi, 15, verse 15. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Take note ha, nagbumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin, sabi ni Naomi kay Ruth. Sumagot si Ruth, at ito ang isa sa mga magandang verse. Pero at least pinaliwanag ko sa inyo ang sitwasyon. Kung gaano siya, yung degree ng lalim ng verse na ito na lalabas kay Ruth ay dahil sa sitwasyon nila. Kaya kung kukunin mo lang itong verse na ito at hindi mo babasahin yung the rest, hindi mo malalaman yung lalim. Pero ngayon, sabi ni Ruth, verse 16, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo sa saan kayo pumunta, doon ako pupunta. Sabi na, where you go, I will go. Kung saan ka titira, doon din ako titira. Where you stay, I will stay. Ang iyong bayan, ang magiging bayan ko. Ang iyong Diyos, ang magiging Diyos ko. Your God will be my God. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Pero saan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parasa kung papayagan ko magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumuto. Ang tanong ito, bakit ganun na lang? Ang tawag natin dito ay commitment. Okay, commitment. At hindi lang siya commitment, meron ng lumabas na sumpa or pangako, promise. Di ba sa engagement, ganun? Iba yung commitment, iba yung engagement. Nag-commit kayo sa isa't isa, pero now nag-engage. Ibig sabihin ng engagement, may sinabi na kayo na, pangako ha, pangako ay ganitong gagawin. Parang ganun. Okay, iba pa yung kasal, siyempre. Pero dito, makita natin, hindi lang ikinomit ni Naomi ang kanyang buhay, in-engage pa niya. Kumbaga, idinikit niya ang kanyang sarili, even to the point na sabihin niya, yung Diyos mo, kumbaga si Yahweh, ay magiging Yahweh ko na rin. Kung saan yung bayan mo, kung Israel ka, hindi lang ako, magiging Israel na rin ako. Diba? Take note, biyanan ito. At saka, manugang. Ang tanong, anong nangyari kay Ruth? Bakit ganun na lang yung kanyang sinabi? Bakit ganun na lang yung lumabas sa kanyang bibig? Saan niya ito nakita kay Naomi? Kung meron man siyang nakita kay Naomi. Sa tingin niyo, saan? Ha? Huwag mong sabihin sa Moab kasi umaalis na sila sa Moab. So saan niya nakita ito? Sa Moab talaga. Ang gulo mo pa, sorry. Hindi, sa Moab talaga. Pero saan sa Moab? Saan sa Moab? Saan ba nagkakasama ang biyanan at manugang? Sa bahay. Si Ruth, nakita ni Ruth kung anong klaseng nanay si Naomi. Nakita niya na kung paano sila asikasuhin, paano niya asikasuhin yung mga anak niya, paano niya asikasuhin yung mga manugang niya. Nakita ni Ruth yun. At for sure, itong si Naomi, sinasabi rin niya kung sino si Yahweh sa kanila. Tama ba? Sinasabi niya. Kaya ganun na lamang ang pagkasabi ni Ruth na for how many years? Hindi natin alam, hindi binanggit dito eh. Pero for how many years na nakasama ni Orpah at saka si Ruth, si Naomi, marami na silang narinig patungkol kay Yahweh. Okay. Nagkwento itong si Orpah, itong si Naomi sa kanyang mga manugang. Kaya
Kaya nung nagpapaalaman sa isa't isa, ganun na lang yung iyak. Hindi lang basta iyak yan na tumutuloy yung luha. Hindi. Malakas na iyak. Kadali sa English, sabi niya, they cry aloud. They cried aloud sa English. Aloud, ibig sabihin, malakas na iyakan. Yung dinig hanggang doon sa kapit. Ganon na klase ng iyak. Ganon kalalim yung emosyon. Ganon kalalim yung talagang ayaw. If possible, ayaw nilang maghiwalay. Pero si Ruth nanindigan. Sabi niya, kahit anong mangyari sa Israel, maghirap man tayo, hindi kita iwanan. Kung si Yahweh ang Diyos mo, si Yahweh rin ang Diyos ko. Kung Israel ang bayan mo, edi magiging Israel din ako kahit hindi. Pwede, di ba? Pwede. Sa atin kaya, sino yung mga nakakasama natin sa loob ng bahay? Hindi man kailangan ikaw ay binan, hindi man kailangan ikaw ay mamaga. Kahit wala ka pang asawa, kasi sa binata ka at dalaga ka pa. Estudyante, anak, may mga kasama ka pa rin sa loob ng bahay. Ano yung nakikita nila sa'yo? Ano yung mga pinapakita mo? Anong ginagawa mo? Para maging katulad sila ng Ruth na sasabihin, sige, kung sumisimba ka dyan, dyan na rin ako sisimba. Nagbabasa ka ng Bible, magbabasa na rin ako ng Bible. Nananalangin ka, mananalangin na rin ako, dalawa tayo. Di ba? Sabay tayo. Pwede ba? O sabihin nila, kasal ka ng kasal. Kanya naman yung ugali mo eh. Gusto natin gano'n. Tumawa naman kayo masyado ay seryoso. Nakukuha niyo ba yung buhay ng isang nanay na nawalan ng dalawang anak, pero meron siyang dalawang manugang. Inasikaso niya yung kanyang dalawang manugang. Kaya yung dalawa niyang manugang, halos ayaw siyang iwanan. Pero yung isa umalis, yung isa ay nanatili. And Ruth cling to her or clung to her. Yung cling to her, yung talagang yumakap na hindi na bumitiw. Okay, yun si Ruth. Ganon kalalim yung naitanim kay Ruth patungkol sa Panginoon, patungkol kay Yahweh. Actually, ang katotohanan, kung imagine na lang natin, reading between the lines, pwedeng si Naomi hindi nagsalita eh. Pwedeng hindi siya nagturo patungkol kay Yahweh. Yun na lang, action na lang niya sa bahay. Yung pag-alaga lang na lang niya sa kanyang mga anak at saka sa kanyang mga manugang, malaking bagay na yun. Sabi nga sa English ay, action speaks louder than words. Okay. Action speaks louder than words. Meron din kanta na pa. A picture paints 1,000 words. Picture, di ba yung nakikita? Okay. Yung makita sa'yo na ginagawa mo, yung makita sa'yo na pag-asikaso mo, pagmamahal mo, malaking bagay na yun. Itatanim na yan sa mga taong nakakasama mo. Whether sa tahanan, sa trabaho, or whether dito, sa barangay. Ay, dito, no? Ibang klase talaga. So, pare-pareho tayong naghihirap, pero masaya pa rin siya, tumutulong pa rin. Diba? Yun ba yung nakikita sa atin o sa kabaliktaran? Kabaliktaran. Sana po, i-desire natin sa ating mga puso na yung mga nakakasama natin, huwag nating sabihin na isang araw, wala man nangyari, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan. Hindi, kung minsan taon yan. Kuminsan taon yan. Pero ang mahalaga, sa bawat taon na dumadaan, nakikita nila, may nagbabago sa mga kasama mo. Nag-iba yung pakikitungo nila sa iyo, nagiging maganda. At, pag sinabi mo, baka nga sabihin nila, ay, sis, o ate, pwede mo bang may panalangin? Meron na ba nagganon sa inyo? Oo. Sama mo naman kami sa panalangin. Ganitong sitwasyon na. Hindi ba maganda? Maganda po yun. Magandang balita.
At senyales na yan. Senyales. Pag, sige, sama ka na sa prayer, sabi niya. Sama rin kita sa church. Yan ang diba? Marami tayong may kasama ngayon. Amen ba? Amen?